Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video po, i-share ko po sa inyo kung paano ko po na-restore yung aking PayPal account na naging permanently limiting. So ibig sabihin po niyan, hindi ka po makaka-receive ng pera galing po sa ibang PayPal account at hindi ka rin po pwede mag-transfer or mag-send ng payment sa iba pong mga PayPal account. So, ito pong aking account, December 6 po, ay naka-receive tayo ng message sa ating email na we're permanently limiting your account. Yun nga po, naka-limit po yung ating PayPal account. So, ang problema ko dyan ay meron pong laman yung ating PayPal account na 3,010 tapos meron pang naka-hold na 654. So, ang nakalagay dun sa email ay pwede naman siyang makuha after 180 days. So, ngayon isi-share ko sa inyo kung paano ko siya na-restore in just 3 weeks. Pero bago yan, isi-share ko muna sa inyo yung mga email ni PayPal. So, ito nga, December 6. So, bali screenshot na lang to. Noong December 6, ayan, meron tayong notification, account permanently limited. So, hindi na natin siya pwedeng magamit. Parang disable na siya. Hindi ka na pwede mag-send. Hindi ka na rin pwede maka-receive. You can no longer use PayPal. So, ang ginawa ko guys, punta lang tayo sa ating Google. Then, search po natin yung bbb.org. Click natin tong unang lumabas. So, bali ito siya guys. Dito tayo nag-file. Dito ako nag-file. So, bali click lang ninyo itong file a complaint. Tapos, ayan, sagutan lang ninyo yan. Yung mga dapat sagutan. So, hindi ko kasi siya nagawa ng, ng screen record kung paano yung ginawa ko. So, i-select lang ninyo itong unang-una. I'd like to file a complaint against a business and have BBB help me get a resolution to my problem. Check natin ito. Tapos, click nyo lang yung file a complaint. So, dito sa find business name, ilagay lang ninyo dyan guys ay yung PayPal. So, ayan guys, select lang ninyo itong PayPal Incorporation or Incorporated. So, sa number 1, select lang natin yung no. Number 2, select din natin yung no. Yan, then click continue. So, dito sa file a complaint, ilagay ninyo yung inyong first name, yung tutugma dun sa inyong PayPal account na inyong na-register na inyong full name. So, kung anong nilagay ninyo dun na first name nyo, tsaka last name, at tsaka yung inyong email address kung saan sila magre-reply, or kung mas maganda, email address din ng inyong PayPal account. So, sa phone number, sa pagkakaalala ko, actually, di ko maalala kung tinanggap nila yung aking Philippines mobile number or kumuha ako ng US mobile number. So, explore nyo na lang yan guys. So, baling address na ilalagay ninyo rito yung address na ginamit ninyo sa inyong PayPal account. Pero sa zip code, hindi niya tinanggap yung zip code ko ng Philippines. So, ang ginawa ko ay kumuha na lang ako ng zip code sa US. Tapos, click yung continue. Tapos, syempre, di na natin siya makakontinue kasi hindi ko naman siya sasagutan. So, bali kapag nakapag-submit na kayo ng inyong file, so, mag-i-email sila sa inyo na na-receive nga nila yung inyong complaint. File a complaint. Thank you. Your complaint has been submitted.
So, ayan na, nasubmit nyo na. Then, makaka-receive din kayo ng email. Ayan. Ganun lang din, same lang din. Thank you ulit for filing a complaint with the Better Business Bureau. So, yun nga yung BBB. So, bali talagang ano lang ito guys. Almost 3 weeks. Kaysa maghintay kayo ng 180 days, hintayin lang ninyo na mag-grant yung inyong final na complaints. So, naghintay lang talaga ako guys. Akala ko nga wala tong pag-asa. Then, isang araw, December 6, di ba ako nag-file? Noong mismong araw na ano tayo, na limited yung ating account. Nag-file agad ako. Tapos, naka-receive ako ng email noong December. So, ayan na nga noong December 29, nag-message si PayPal na the limitation on your account has been lifted. So, syempre, dali-dali akong inopen ko yung aking PayPal account para ma-check. So, ayun guys, nung time na yon ay na-withdraw ko na yung ating na-limit na account. Kasama na yung na-hold. So, ayun guys, no mismong December 29, ayan, na-withdraw ko na agad siya. So, bali, 0 na yung laman. So, ayun guys, ganun lang po siya guys, kadali. For me ha, kaysa naman maghintay tayo ng 180 days. So, sundan nyo lang yung aking ginawa. Pag naka-receive kayo agad ng email, huwag nyo nang patagalin. Mag-file agad kayo ng complaint sa bbb.org. Then, maghintay lang kayo ng mga 3 weeks at mag-i-email po ulit sila sa inyo na na-lifted na yung inyong PayPal, na wala na, na-remove na yung inyong limitation sa inyong PayPal account. So, ayun guys, hanggang dito na lang muna. Sana makatulong itong video ko sa inyo. Kung ito ay nag-work sa akin, subukan din ninyo guys at baka mag-work din sa inyo. At wala naman din pong mawawala kung susubukan din po ninyo yung aking ginawa. So, ito ay share ko lang sa inyo dahil baka makatulong sa inyo, baka mag-work din sa inyo. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. At huwag niyo pong kalimutan na ako i-subscribe at i-click po ninyo ang notification bell all para ma-update po kayo sa mga ganitong klaseng mga video na aking mga ina-upload. So, thanks for watching guys. God bless us all. Babush!